kayo po ay example ng OFW success story. Doon lang po sa pagsisimula at pagdi-dare na maggawa ng business plan, that's already your success. That's the beginning of your success. So congratulations. Ang likha o yung Linangin ang Kakayahan sa Kabuhayan Awards was conceptualized 3 years ago. Gusto kasi natin bigyan ng halaga yung nakikita natin na maraming mga OFWs na umuuwi, and the Department of Migrant Workers as the lead office, we wanted to offer them a program that will encourage our OFWs and their families to go into entrepreneurship. We have Likhang Kababaihan para po sa ating mga female OFWs who have already returned to the Philippines. We also have Likhang Marino for our seafarers who would like to go into entrepreneurship. And then we have our Likha Global na active pa talaga. Naka-deploy pa sila overseas, pero uuwi at uuwi din naman. Masayang-masaya po ako kasi may kakaroon na po ako ng chance na makasama ko yung pamilya ko. Kasi almost 21 years na po ako nag-abroad. Ngayon, kung magkakaroon po ako ng negosyo rito, makakasama ko na sila. Ang business plan ko po is about aqua farm. Lagi niyo pong iisipin na hindi habang buhay, employees kayo. Magiging employer din po tayo. Kung papalarin po ako na isa ako sa mananalo, siguro po magpo-for good na po ako para makasama yung pamilya ko at para po makapagsimula na ako ng itatayo kong negosyo. Ang business idea ko ay goats farming business. Patuloy lang tayong lumaban para sa ating pamilya at magpakatatag tayo. Rinig niyo po kanina yung mga discussion na banggit doon sa iba't ibang mga usapin ang tungkol sa tamang pag-iingat ng pera, financial literacy, habang nasa abroad, mag-ipon, mag-impok, magpadala ng konti, huwag sobra-sobra ha, iipunin yan. At more importantly, doon sa mga scams at kung paano umiwas doon sa mga scam na yun. Bukod sa nagkasakit ako, hindi ko expected na hindi na ako makabalik abroad. Nasa isip ko, bahala na. Pero nanalig ako sa Diyos, ito pala ang sign na hindi na ako babalik sa abroad, na magnegosyo na talaga ako. Yung business plan ko is strap bag, mga balikbayan box. Nga akala natin na patapon na, pero pwede pa pala siyang magamit na fashion bag, upcycle siya. Sa ngayon, sunod-sunod po yung orders. May mga paintings pa, ganyan. Malaki talagang tulong, lalo na sa mga anak ko. Naka-attend na ako ng mga activities. Unti-unti na naibabalik yung loob sa akin ng mga anak ko. Isang dating seaman at ngayon ay isa ng vanilla agripreneur na naka-base in Sarangani Province. So, having not to win the title, they're not selective as to kung sino lang yung winners, doon lang sila magpo-focus. No. They are maximizing the potentials of every OFWs na suportahan kung ano yung businesses na scalable, sustainable, and doable. And so, mas nabibigyan po ako ng lakas ng loob na pagbutihan at ipagpatuloy pa kung ano man yung mga ginagawa ko po. Gusto talaga natin maging part na talaga ng consciousness din ng ating mga OFWs at ng kanilang pamilya na reintegration is as important as the deployment o yung pag-alis nila. So hopefully, in the next few years, mas mataas ang awareness ng ating mga OFWs sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Your dreams to build enterprises deserve support. At saan pa ba lilinangin, sisimulan ang pangarap kundi sa isang tahanan? At ang tahanan ng OFWs, ang DMW, ang inyong magiging panimula, karanasan at pagtatapos ng overseas experience. GBM Chavez, Czech Republic. Miss Catherine G. Espiriti from Kuwait. Miss Marisol P. Amihan from Qatar. Let us all celebrate what has been achieved today. Let us carry the Likha spirit into tomorrow. Mabuhay ang OFWs, mabuhay ang likha.